This is it, Melgoers all over the world presenting Bali's Kuta Beach. Hello Melgoers all over the world! For sure kung honeymooners kayo, isa sa mga bucket list nyo ang Bali. Pero pang honeymooners nga lang ba ang Bali? Sino-sino or ano-ano nga bang klaseng travelers ang pwede dito sa may Bali? Ipapakita namin sa inyo yung mga latest situations, back to normal na ba, safe ba dito sa Bali, kamusta ang traffic, lahat ipapakita namin sa inyo. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram and Facebook. Ano pa nga bang gagawin? Tara na, sumama na kayo dito sa Bali. Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! So, officially, this is our first day here in Bali. So, ito yung aming hotel. So, in this episode, ipapakita nga namin sa inyo. Ano ba yung vibe ngayon sa may Bali? Kung ngayon kayo pupunta in 2023. So, ayan guys, paglabas ko ng hotel namin, ang dami na kaagad dito mga bilihan ng pasalubong or clothes, ayan. And then, ang marami talaga dito sa may kahabaan ng Lijan, puro mga bars at hotels. So, ganun siya. Ito yata yung pinakamalaking hilera ng mga hotels at bars na nakita ko. So, talong-talo nito yung nasa may Phuket or yung nasa may Pattaya. Ganun kahaba to. Kasi guys, ito nga palang beaches dito sa may Bali. Halos magkakadikit lang siya. Yung Kuta, yung Lijan, at saka yung Seminyak. So, parang sa atin yun yung stations 1, 2, and 3 ng Boracay. So, ganun siyang kalaki, guys. Ano naman namin sa inyo? Yung papunta ng Kuta Beach. So, ganitong oras, anong oras na? Mga 4. So, medyo tahimik pa yan, guys. Ayun, ganda. Actually, mga mura nga ngayon. Dati nung namimili kami dito, hindi ko alam kung walang-wala lang ba talaga kaming pera that time. Kasi parang pakiramdam namin ang mahal-mahal before. Pero ngayon, parang namumurahan na kami. So guys, ang number 1 transportation nga pala dito is motorbike. Ayan. And then, kung hindi naman kayo marunong mag-motorbike, don't worry kasi ang mura ng Grab bike dito. So, ayun lang, mag-book lang kayo. Gumagana yung Grab natin dito, guys. Ipalitan nyo lang yung location. Actually, na-try na namin kasi kagabi nga, dahil gabing-gabi na, nag-Grab na lang kami na food, nagpa-deliver na lang kami. And then, nilink na lang namin sa may credit card. Ito yung vibe ng Bali, guys. Kasi buhay na buhay siya. Ang daming tao and ang daming foreigners talaga. Grabe. Grabe yung foreigners. No? Oo, ganun talaga. Alam nyo, ano nga yun yung sinasabi ko, di ba kasi sa atin sa may Pilipinas, ayan na naman, compare na naman. And then sa atin kasi sa may Pilipinas, medyo konti pa yung makikita mo. Unlike sa ibang lugar kasi, for example, dito sa may Bali, as in, ang dami nyo makakasalubong na foreigners. Parang ito yung mga lugar ng mga foreigners. Same thing with halimbawa, same thing halimbawa kapag ka nasa may Thailand kayo, kapag sa may Pattaya, sa may Phuket. So, puro foreigners yung makikita ninyo. Sa Hanoi, ganun. So, sa atin sa Pilipinas, wala pa masyadong ganun. Although sa Siargao, dumadami na dahil sa may El Niño. So guys, oo nga pala ha. So kami nga pala, nag-withdraw na nga lang para kami ng pera sa may, airport pa lang. Kasi nga pala guys, ang dami nga pala rito mga money changer. Pero karamihan dito sa may labas, nang-i-scam ha. So sige, i-research nyo na lang yung for sure makikita nyo siya. And then kami na-experience na rin namin siya no first time namin nagpunta rito sa may Bali. Yung ganun yung ginagawa na. Kasi nga diba, ang dami kasi ng pera na yung million guys. Magpapapalit kayo, tapos million talaga. So ganun, ililito nila kayo sa may pagbibilang. Yung ibibigay nila sa inyo, kulang na pala, hindi nyo alam. So ganun yung mga nakikita nyo sa mga ang ginagawa nila, bibilangin nila, tama yung bilang nila. Ang sobrang biso kami na, nagtitipin sa ilalim. Pagbigay sa'yo, ayun na, kulang na siya. So kaya ingat kayo, kung ako sa inyo, mag-withdraw na lang din kayo sa may ATM. Pero dun sa may, sa may airport, lang siya, may limit lang siya. Ang limit niya lang ay 1.2 million. 1,250,000. Grabe naman kasi yung pera dito. So parang siya sa atin, mga kulang-kulang 5,000 pesos. So unti-unti na nating nararamdaman ng vibe ng Bali, Indonesia. So syempre, isa sa para mas maramdaman ninyo na nandito na talaga kayo sa Bali, kailangan matikman nyo yung kanilang mga food. Lalo na yung authentic food nila. For example, ito excited ako dahil dito natin matitikman yung authentic na mee goreng. So favorite ko kasi yung mga fried noodles na ganyan. So nandito tayo sa may Resto Bali Hotel. And then, so umorder
Order na kagad kami ng mee goreng, tapos meron kaming satay ayam, which is barbecue with rice, plus ayam bakar. Yun naman yung chicken with rice. So, lahat to parang 110K. So, ganun dito guys, sa milyonaryo tayo ready dito. So, magiging conversion natin ay sa every 100,000, 360 to 365 pesos. So, lahat-lahat ang makakain namin ay nasa may kulang-kulang 400 pesos lang. So, mura-mura pa rin guys in all fairness. So guys, ito na yung ating food for today. And I'm so excited guys, grabe. Sabi ko nga sa inyo, kulang-kulang 400 lang to. Pero kaloka yung servings, ang lalaki ng servings. Ito yung kanilang chicken na in-order namin, guys. Look, may pagulay pa yan. And then, ito yung pork barbecue. 5 pieces siya, guys. Ayan. And then, ito na yung mee goreng. Ayan. So, tikman na kaagad natin. So, simulan na kaagad natin yung mee goreng kasi ito talaga, favorite ko talaga to. Diba? Sa atin kasi, yung nakakain ko lang na mee goreng, yung instant noodles lang talaga eh. So, tikman natin siya. I think ang sahog niya, chicken din. Ano natin? Ayan. Ay, grabe. Grabe yung flavor, guys. Ang sarap. Ay, grabe. Nagahalo yung alat, tamis, anghang, ganun siya. Ito talaga yung mga authentic na ang tawag dito, fried noodles. Yun nga kasi nga sanay tayo, alam nyo naman, sa pansit canton. Sa Pilipinas na Lucky Me. And now, tikman na natin itong pork. Yung pinaka-pork walang lasa. Pero yung sauce masarap. So, bumawi naman sa may sauce. And then, ito naman na tayo. Ay, ang crispy. So, titignan natin kung masarap ang pagkakaluto ng chicken. Ito yung chicken niya. Grabe guys. Hindi ko maintindihan. Iba talaga yung fried chicken dito sa Indonesia, sa may Malaysia, grabe kahit sa may KFC. Iba talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Tsaka nakita nyo ba guys? Sa atin kasi diba, breaded na breaded yung chicken natin. Ito hindi guys, oh. Kaya masarap talaga siya. So ayan, ito yung pagkain natin for today. And then mabubusog ka na talaga rito sa halagang 400 pesos. Tara na, kainan na guys. So diba, ang dami rito motorcycle. So magiging problema lang dito yung traffic. Kasi ang OA daw talaga ng traffic dito kapag nag-traffic talaga. Kasi nga, ang daming motorcycle, ang daming sasakyan, tapos ang liit nung daan. Palapit na tayo ng palapit. Kasi una, pakipot na napakipot yung daan. Pangalawa, may mga nakakasalubong na kaming may dalang mga surfboard. Ay, yan na nakikita na namin. So ayan, oh, diba guys, papasok na tayo ng beach. Ang dami pa rin dito mga pasalubong and mga restaurant. Pero actually, based dun sa mga research na napapanood ko, medyo mas kumonti na nga yung tao dito sa may part na to ng Bali. Parang nagpupuntahan na yata sa may Canggu. So malamang sa malamang hindi na namin siya mapuntahan. Iba na lang yung pupuntahan namin kasi nga matao na nga dito, so pupuntahan pa namin matao. So gusto namin makakita ng white beaches. So hindi dito yun guys. Ngayon pala sinasabi ko na sa inyo na hindi ganun kagaganda yung mga beaches dito kapag dito kayo sa may area na to ng Bali. Naririnig nyo yung Bali guys, hindi lang yan pong for honeymooners. Kasi di ba ganun dati, kapag sinabing Bali, parang naisip natin, dito masarap mag-honeymoon, ganyan. Hindi dito sa part na to ng Bali, guys. Doon yun sa may Ubod. Yung Ubod naman, nasa may gitna siya. So wala dong dagat, puro mga mountains naman doon. And then nandoon yung mga rice terraces. And then nandun din yung mga magagandang kasi nga, ang liit ng daan eh. So nandun yung mga magagandang hotels at mga villa. So doon yun sa may Ubod. Oo, yung mga nakita nyo sa may TikTok, doon yun. Nakalabas na tayo, ito na yung Kuta Beach. Ito yung sinasabi namin sa inyo, nakikita nyo ba kung gaano ka-traffic? Ayan oh, halos hindi na gumagalaw yung mga sasakyan. Ayan siya. So ganyan ka-traffic talaga dito. And then parang may event ngayon. Ow! So tignan natin. So hindi namin alam kung saan kami aakyat. So ayan, nakikita nyo na ba siya? Ayun, may mga nag-ice skating. Ice skating sabi ko. Ano ba ito?
skateboard. Mga nag-skateboard. This is it, Melgoers all over the world presenting Bali's Kuta Beach. Look! Grabe, ang daming tao. Lalo na doon sa part na yun, ano bang meron? Diba? So ito na yung Kuta Beach. Nakita nyo ba kung gaano siya ka-low tide? Ang low tide niya. And then ito yung buhangin niya, guys. Ito rin sinasabi namin sa inyo, hindi siya white sand. So para siyang, ano ba, dark brown ba siya? Parang dark brown na parang maitim-itim. So ganun yung itsura niya. Pero ang daming naliligo. And yung alon dito, guys, grabe. Pang Siargao. Ganun talaga siya. As in kilala tong mga beaches dito sa may side na to ng Bali because of surfing dahil sa mga malalaki niyang alon. Diba nagre-research kayo kung ano yung mga gusto nyong puntahan dito sa may Bali? Unang-unang na ninyong nababasa na beach yung Kuta Beach. So eto na siya, guys. Yung sa mga panaginip nyong nakikita nyo na magandang Kuta Beach, eto siya in reality. So alam niyo naman, syempre diba, sanay na kasi tayo sa magagandang beaches sa Pilipinas. So kaya usually kapag pumupunta kami sa ibang bansa, tapos beaches din yung pupuntahan namin, hindi na kami ganoon na-amaze. Kasi nga iba talaga sa may Pilipinas. Ay grabe naman yung alon naman pala doon sa may part na yun, kaya pala daming tao. Ay grabe, lagpas tao talaga yung alon. So ayan, ang saya-saya nga lang ng vibe. Yun nga lang yung pagkakaiba. Kasi diba sa atin sa may Pilipinas, yung mga beaches natin, kahit pa paano ba, hindi pa ganun liberated. Paano ba liberated? Parang ganun. Kasi dito kasi, syempre parang sa sobrang dami ng foreigners, parang unliberated na din. Parang may mga nag-iinuman sa my beach, nagsasayawan, naglalaro, ganun talaga sila. So ganun, unlike sa atin sa Pilipinas, kahit pa paano, di ba? Parang more on nature na nature pa rin yung mga beaches natin. Dito parang commercialized na siya. Guys, nakahanap na tayo ng spot while waiting for sunset. Ayan na, nakikita nyo na sa Enzo. Nakikita nyo naman, di ba? Medyo nagsa-sunset na. Pero hindi natin alam kung makikita talaga natin siya na maganda talaga. Kasi parang medyo maulap eh. So, tipid kami for today's video. Hindi kami nakaupo sa mga beach beds kasi may bayad siya. So, dito lang muna kami kasi wala pa naman kaming planong magtagal. So, siguro bukas na lang pag tumambay na kami. As in, waiting lang kami for sunset. Tapos, ayun lang. So, hindi pa kami yun talaga mag-chill lang sa may beach. Kaya sayang naman kung uupo kami tapos wala pang 1 hour. So, ayun lang. So, titignan lang natin yung mga kaganapan. Kumbaga, ninanamnam pa uli natin yung vibe. Kasi talaga, guys, nung una kami ritong pumunta, hindi namin siya masyadong naramdaman. Kasi tour kami ng tour. So, wala kaming ganitong moment yung nakaupo lang. So, ayun. So, natatandaan ko lang kapag naiisip ko yung Bali, Indonesia. Parang yung lahat ng pupuntahan yung mga tourist spots, may bayad. Swear, ganun talaga. Tapos ultimo yung mga pagpapapicturean, gumagawa sila ng mga photo spots, parang ganyan, or Instagrammable spots. Tapos, bago kayo makapagpapicture, magbabayad muna kayo. So yun yung natatandaan ko pagdating sa may Bali. So wala yung ganito na may enjoy mo siya kahit wala kang ginagawa. And siguro nga, sign of aging, guys. Ganun na rin ba kayo? Kapag nagta-travel ako ngayon, parang ayoko na ng tour. Kasi di ba magtutour ka, tapos pagod na pagod ka. So parang gusto ko yung ganito, yung naka-chill lang. Ang dami kayong ganun dito, yung mga foreigners, ganun yung ginagawa nila. So tayo lang kasi talaga mga Asian, yung mga Filipino lalo. Yung gusto natin talaga, pinupuntahan kung saan yung mga Instagrammable spots, kung saan yung mga napapanood natin, yun yung pupuntahan natin. So ito, iba talaga yung parang ano lang, yung ninanamnam mo lang talaga yung vibe ng isang lugar. So ganun ng travel din yung gusto ko siyang gawin. So guys, ayun na nga guys, naglakas loob kami ni Mel na magtanong dun. Kasi una kami, naghahanap kami ng 7-Eleven o kay Circle K. Kasi plano nga naman guys, coffee. May nakita kami tindahan dito. Nagtanong kami na kung bibili ba kami ng coconut at saka ng drinks ni Mel, magiging free ba tong chair? Hindi pala yun! And yes, free siya! Diyos ko, ayaw namin maupo kanina kasi pakiramdam namin mahal siya. So sabi nga namin baka masayang lang yung pera namin kasi nga hindi naman kami magtatagal. And yet free naman pala siya. And tignan nyo guys, parang sa amin talaga siya sinukat. Red and white. Red and white talaga siya. So ayan, ano ba yung vibe dito guys? Ang totoo lang, para siyang pataya. Ganun talaga. Yung beach, hindi siya ganun kaganda.
yung buhangin hindi siya ganun kaganda. Kaya maswerte talaga tayo na sa Pilipinas talaga tayo pinanganak. Ang gaganda ng beaches sa atin. Pero yun talaga yung hindi mo rin naman pwedeng i-deny. Thank you! Thank you! Napakarami talagang turista dito. Yun yung nakakaingit talaga. So ganun yung vibe niya. Hindi siya ganun kaganda pero buhay na buhay. Buhay na buhay yung tourism. And then ang dami-dami talaga. May comment ka agad sa Enzo. Guys, di ba palagi ako nagreklamo kasi mahilig talaga ako mag-coconut. Yung sa Thailand, nag-coconut ako doon, pero ayoko talaga ng lasa. Pero dito guys, sobrang sarap. Tapos ano siya, malakanin siya na medyo malauhog. Kung makasarap sa Enzo, akala nyo, no? Commercial model ng coconut. Tawang-tawa daw ako. Pero actually, yung tingnan nyo siya guys, so malambot siya. So iba yung texture niya. And mura lang siya guys, 30. So pumapatak na parang magkano. Mahal din pala. 100 pesos din pala. So, sa Thailand din naman, mahal. Kasi mahal doon, diba? Parang sa nga, diba? Parang siyang panis na iwan. At saka kaibahan nga doon, may bayad yung upuan. At least ito, wala. Kasi nga nakuha na nga kami. Ako naman, nag-Pocari Sweat lang ako, which is parang 70 pesos. So, yun lang, chill-chill lang tayo rito. At usong-uso pa rin dito yung mga pagpapalipat ng mga saranggola, guys. Ayan. So, ganun na ganun din dito. Guys, may lumalapit. Massage ng massage. Benta ng benta kung ano-ano. So, sa mga nagpaplano na pumunta rito sa Bali, ito yung aasahan ninyo. Ayan, hindi ko naman binabasag yung mga trip ninyo. Baka mamaya akala nyo, binabasag ko na yung trip ninyo. Hindi naman, pero huwag na kayo mag-expect too much. Hindi dito yung destination na maganda yung beaches, ganyan. Not in this area, pero dun sa mga pupuntahan namin sa mga susunod na araw, tignan natin. So kapag ka-honeymooners kayo, tapos gusto nyo talaga ng mga magagandang beaches, sa Pilipinas na lang, huwag na kayo umalis. Sa may Palawan pa lang. And then kung may budget naman kayo, go for Maldives, of course. Guys, ganyan dito. Nakikita nyo ba? Sa gitna ng beach may pa-fireworks, guys. Kaloka, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun ka-liberated dito eh. Same with Pattaya. Ganun talaga yung mga beaches nila. Unlike nga sa atin na medyo may pagka-solemn pa eh. At tingnan nyo naman, di ba? Nasa beach tayo, tapos may bigla na lang nagpa-fireworks. We are so happy kasi napakalaki natin because na-witness kaagad natin ang epic sunset ng Bali, Indonesia. So first night pa lang natin dito, napagbigyan kaagad tayo ng magandang sunset. So syempre, asa pa rin tayo sa mga susunod na araw. Are you happy? Of course, syempre. Ganyan na rin happy na. Guys, ito na nga, gabi na nga ngayon. So, ito na yung kahabaan ng Lijiang kapag ganitong oras. Now is 8 p.m. So, maghanap tayo ng kakainan. So, ito siya. Itong kahabaan na to, puro na itong mga bars. At yan, bukas na siya. So, nakikita nyo ba? At kailangan natin tumabi. Kasi super busy pa rin itong lugar na to kahit gabi na. And then, bukas pa rin yung mga kasalubong. Ngayon, nakikita nyo rin, may bukas pa rin ditong mga bilihan ng mga damit. Kasi nga halos 24/7 yata dito guys. Yung mga foreigners ngayon pala din lumalabas. So ganun siya. Pero kung i-compare natin siya before, noong unang punta namin dito, di hamak naman sa maraming tao dati. That was 6 to 7 years ago. So guys, dinner time. So naka-order na kami. Lahat nakakainin namin guys, nasa 450 pesos lang siya. Pero apat na yun. And then, meron pa ako dito, lemon juice. So, grabe guys. Ano pa lang, mga 8:30, tama ba? O 8:45 p.m. Pero yung ano ko na naman, yung kaluluwa ko na naman, humihiwalay na naman sa may katawan lupa ko. Siguro nga una, dahil puyat kami na naman kagabi. Kasi dumating nga kami dito, ano mga 12 midnight na. And then nakarating kami ng hotel mga 2 a.m. na. Plus, grabe nga pala ako ngayon kayo pupunta October. OA nung init, guys. As in, sobrang init talaga. So yun pala, kunti pala nung ginagawa namin, napaka-exhausting na. So guys, ito na siya. So unang in-order namin ay itong parang, ano ba ito? Parang chicken mami nila. And then, meron din dito chicken ulit. Ito naman, ano siya, ano ito? Mang-inasal. Charot! Inasal siya. And then, ito pa. Thank you. Ito yung nasi goreng. Ayan, fried rice siya na may egg. And then, syempre, walang kamatayang mi goreng. Na feeling ko, ito lagi na nakakainin na. So, ayan. So, ganyan karami in-order natin, guys. And lahat ito, guys, nasa 450 pesos lang yata. So, ayan.
Thank you. May rice pa siya, diba? So, napang gagawin, let's eat! Maganda rito, yun nga, kasi bagong luto talaga isa-serve sa inyo. Parang dun sa may negosyo namin. Yung business namin ganun, no? Excuse me. Charot. Sa amin din, made to order, no? Kaya siguradong bagong luto talaga yung siniserve namin sa mga customer namin. Update lang, it's 11 p.m. Grabe, pagkatapos namin kumain, naglakad lang kami ng kaunti. Kasi sobrang nabusog din kami. And then siguro mga after 15 minutes na lakad, naisipan namin magpa-massage. Kasi one time dun sa may Cebu, nagpunta kami, meron doong Indonesian or Balinese massage. So, na-try namin siya. Pero Pinoy yun. So, masarap siya. Kaya tinry namin siya dito. Kasi syempre, iba pa rin yung authentic. So, yeah, masarap naman. Obvious sa mata ko, as in parang mugtong-mugto. Nakatulog ako. And nagising daw si Enzo kasi naghilik daw ako. And then nagising na ako sa may sa sarili kong hilik. Hindi na ako natulog, nahiya na ako. So yes, masarap naman siya. Hindi ganun ka-hard yung kanilang mga massage. And then, kaya lang nakakaloka kasi ang ingay. Tapos binuksan pa nung magkatabi kasi kami ni Enzo, binuksan nila yung curtains nila. So yung dalawang therapist namin, nagkukwentuhan, kaloka. So anyways, yes, sobrang nakakapagod itong araw na to. Tapos, ano pa ba expect ninyo sa May Bali? So sa May Kuta Beach, huwag kayo masyadong mag-expect na kapag nagpunta kayo dun, bigla kayo mapapawa. Walang ganon. So, wala lang. Iba pa rin yung vibe. Hindi siya ganun kaganda, pero ang sarap lang tumambay. Tapos nakikita nyo kasi iba't ibang mga nationality. So, parang ganun. Para kayo nasa may Miss United Nations. Charot. Ganun talaga. Halos lahat talaga ng mga nationalities makakasalubong ninyo. So, marami kayong aabangan sa vlogs natin dito sa May Bali. So, tignan natin kung mapupunta pa namin yung iba pang beaches na malapit lang dito. Plus, tignan din natin kung meron tayong mapupuntahan na talagang mapapawaw tayo sa May Beach. So, ayan yung mga dapat ninyong abangan. Maraming salamat po sa panonood ninyo. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs dito sa Bali, Indonesia. Bye everyone!